Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast out in Asia at soon sa buong mundo. Anti Support Podcast! Dapat ba sabihin natin soon? Pero parang buong mundo na tayo ngayon. Hindi Natin. Pahambol pa ng Pahambol konti. lang. Oh, Okay. pahambol lang tayo ng Okay, konti. para hindi mayabang. Okay. Kasi alam mo naman yun, sabihin, hindi ba naman. Soon nga eh, soon. Kasi may mga Canadian, di ba? May Kuwait, may Nigerian na nagsusulat sa bansa. Ibang lugar na eh, no? Parang more on Middle Eastern mga nagpapadala sa atin. Sa Maraming Canada. OFW doon, pre. Sa Middle East eh. Oo nga, no? Mas marami doon. DH. Ay, hindi H. Domestic helper. Domestic helper, oh. Sa Asia rin, marami, Asia. Paano may loyal na babae kang nakilala? As in, sobrang loyal, sobrang bait. Pero DH siya 2 years, 2 years. Pero loyal siya sa'yo, di siya tumisubo na ibang titi, ikaw lang. Tapos pag uwi niya, ikaw pa rin talaga. Gano'ng katagal? Posible kaya yun, 2 years, pre? 2 years. 1 month siya umuwi. Posible kaya yun? O kasi ang DH naman, haram dun, pre. Bawal sila magpaano dun, magpa-picture. Sa Middle East. Paano sa iba? Bansa. Kung Middle East siya, pwede. Sa Dubai ata yung maluwag yun, pwede magbembangan ng mga ano eh. Hindi, pag gano'n magiging transactional relationship lang ako dun. 2 months lang. 2 years, 2 years. 1 month uwi. 2 years is 1 month. 1 month lang ang uwi ang pucha. Siseryosohin ko na lang siya kapag kapag magkasundo na kami na mag-retire na siya. Sa pag ganun, di ba? Anong relasyon yun nun? Oo. Hindi ka willing asawahin yun. Hanggat bumabalik pa siya doon, transactional lang kami. Transactional lang yung relationship namin. So isa daw general ng Soy Army, ang puso ko nasa magsasaka, hari ako ng hip hop underground. At magboxing kayo dyan sa Golden Boy Boxing Club, sa Jackie Luville, BF Home, Slick and Dapper sa President Ave. Ang motto ko, ingatan nyo yung pera nyo. Yeah. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo lang amoy mabango ka, pare. Available mga perfumes natin sa TikTok shop. Pero din tayo sa Shopee, pare, yung Black Prism by Sadaw. Nandyan yung link, nasa description, pare. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Walang sabit. Oo, Pre. mamaya, Napalo ko may yung isa sarili pa. ko, tekniko yan. Yan, May isang episode pa. Oo. May isa pa. Katapos lang namin kumain pag alam nyo na pag ganito. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang pera ko, ingatan ng moto nyo. Gago. Ibigay ang dangal sa mga katulong. Tigilan nyo na yung paggamit ng mga katulong bilang uri ng insulto, ha? Tama. I-appreciate nyo, ha? Intindihin nyo kung ano yung pinagkagagawa nila. Ito pa nga, yung nakita kong video kanina. Ito, magkalinawan lang tayo, ha? Yan. Okay. Ito, kami malinaw talaga na nakikipagtalo talaga kami kapag mali yung ginagawa, yung pinapakita, yung ine-express. Tama. Yan, ang laban namin nandyan talaga. Talagang matitikman nyo yung maanghang tsaka kung gusto nyo makakita ng pangbalagbagang mga sagutan, dyan talaga kami. Pero, at the end of the day, yung tama ang gusto naming manaig. Kasi halimbawa niyan, ito mga babae influencer na to, na nakita ko lang kanina, dumaan sa feed ko yung video. Ano to? Broke boys don't deserve pussy. Mga proud na proud pa eh. Fly na fly pa yung tingin nila sa sarili nila eh. Tapos, naiintindihan ko kung halimbawa joke lang yon, joke. Pero hindi eh, karamihan sa mga nakikisakay dito sa toxic feminism na to, sila yung mga nagdidiwang dun sa comment section eh. Matapobre nga kasi sila, pre. Diba? Tignan mo, broke boy, don't deserve pussy. Matapobre sila eh. Kaya pagdating talaga sa ganituan, i-consider na natin na kampon talaga sila ng kadiliman eh. Kampon. Ako, biruin mo, ikaw ba naman, sabihan ka ng ganun, broke boy, mahirap ka na nga, don't deserve pussy ka pa. Again, nandun naman na tayo, agree rin naman tayo dun, di ba? Oo. Agree tayo dun. Sobrang loser mo na talaga. Talagang ganun. Pero sila, papamumud pa talaga nila sa'yo, pre. Ingungud-gud pa talaga, ganun talaga nila sa mukha mo. Sobra. Ako kasi ang point ko doon, once na ikaw nilabelan mo yung sarili mo na dito ka sa movement na to, pinaglalaban mo tong movement na to,
Actually, pag magpo-post ka ng ganyan, magre-repost ka ng ganyan, mag-disclaimer ka palagi. Mag-disclaimer ka na, joke lang to, ganun lang Hindi yung... Ang energy kasi na nakikita ko sa kanila, yun talaga yung laban nila eh. Di ba? talaga. Parang ito na yung rest back namin. Yung talaga laban nila. Hindi ako niniwalang joke lang yun sila. Di ba? Katulad nung last time sinend ko sa'yo pare, yung hindi daw siya magsasawang mag man-hating joke. Di ba sabi niya? Kasi para sa kanya joke daw yun, yung mga man-hating joke. Pero sa totoo lang, hindi yan siya nagjo-joke. Hindi naman sila kilalang joker eh. Oh, hindi kasi ako, ang ano ko dyan, kung talagang gusto nyong magkaroon ng impact sa ikabubuti ng lipunan, sa totoo lang, hindi nyo pwedeng pagsamahin yan eh. Yung hindi, kasi lagi nga nilang ano sa atin eh, bilang influencer, may responsibilidad ka nga na kahit anong sabihin mo, susundin. Diba? Accepted as something na to be practiced pag anything na sabihin mo. Kasi influencer ka nga. Kasi influencer ka nga, oo. Kaya hindi mo pwede pagsabayin yun. Magjo-joke ka ng ganyan, tapos di kipaglabang ka para sa Pride Month. Pero yun na nga eh. Akala nyo nagjo-joke kayo, pero yung ginagawa nyo, kayo ang joke. Habang meron kayong ipinoprotesta, sinasabayan nyo ng mga joke na kapokpokan, di ba? Nagiging malabo yung mission nyo. Hindi kayo tinutulungan sa mission nyo ng ganyan na pinaghahalo nyo. Di ba? Ako, tigas naman ang mukha nila makapag broke boys doesn't deserve pussy sila eh. Mga sugar daddy lang naman din. Oh! Asa sugar daddy lang din namang, di ba, ang kakapal ng Oh mukha. my God! Yan ang mahirap sa kanila eh. Nabigyan ng freedom ng isang sugar daddy, ng isang mayaman na lalaki, tapos ang lalaitin, lalaki rin. Di ba? Labo din niya eh. Pagkaling sa sugar daddy yung pera, walang karapatan man lahat. Wala. Tanginang yan. Broke ka rin naman eh. Buti nga niligtas ka niyang lalaki eh. Tapos pupunta tayo sa man-hating. Lalaki nga nag-save sa'yo eh. Tsaka magkakaroon na tayo dito ng ng sexual objectification counter. Ayun bilaki-chechekan na naman. Inobjectify nyo na naman yung sarili nyo. Okay, tantosan na naman natin yan. Diba? Broke boys don't deserve pussy. Sabihin, pera ang kapalit ng nyo. Yun pa. Ng Kumbaga, PMPM nyo. Sila lang din nag-minimize sa sarili nila. So, broke boys doesn't deserve pussy. Uso yun ngayon, pare. Oh. So, Agree ba kayo doon? Broke boys, hindi nila deserve ang pussy. in a way, In a way, oo. Kaso kasi makikita mo sa intention ng mga to na malisyoso, masyadong malisyoso yung pagkaka-deliver nila eh. Sa akin okay lang. Kasi kung paano ko sila daragin, parang... Ganon din naman. Parang kasi ako yung okay. nasa posisyon ng Kayo pwede. Pero sa posisyon ko parang hindi pwede. Kasi hindi nadarago sila eh. So, hindi rin naman nila deserve yung mayaman. Saka hindi rin naman nila deserve yung kagaya ko. Parang let's say ganito. 'Di ba? Kasi yung kagaya ko, yung tipong hindi kita pababayaan, sagot ko lahat, wala kang stress sa kahit anong mangyayari sa buhay natin. Hindi mo deserve yan, girl, kasi pokpok ka eh. So, ganun din yung mga broke guy. totoo naman. Hindi rin deserve ng broke guy talaga magka-pussy, I agree. Kasi nga, mas lalo silang tatama rin sa buhay kasi yung pussy nagbibigay ng comfort. Real talk. Siguro, ang mali lang siguro is masyadong pasikat sila in a way na pinabalandra nila ng gano'n. Oo, kasi nga, yun na nga eh. Ang pinagkaiba kasi natin sa kanila, tayo, kung ano yung gusto nga natin, nilalapitan lang natin. Kung pag di natin gusto, di natin kailangan sabihin eh. Di ba? So, kasi since dating scene, talagang ganun, lumalapit lang tayo sa hindi natin, sa gusto natin. Yun lang din ang kaya natin eh. Tayo ang dumidiskarte eh. Sa kanila, naghihintay na nga lang sila na may lumapit, pero hindi na nga sila nag-i-effort na mag-approach, pero binabalandra pa nila yung mga hindi nila gusto. Talaga nangaasar lang. Di ba?
So, well, ganyan naman na talaga. Game na sa social media. Kumbaga, sanay na rin naman tayo dyan. Kanina, nabanggit mo, wag na gawin pangasarang katulong, di ba? Ah. May isa pang na-stereotype lagi, yung word na Bisaya. King inang Bisaya, yan, parang ganun. Although Bisaya ako lola ko Bisaya. Pure! Nanay ko pure, sagad pare, walang ibang ano yan. Airmat ko rin. Bisaya, no? Speaking of Bisaya, para sa inyo, ano ba yung motor na masasabi nyo Bisayang Bisaya talaga? Hindi na sa mga Gagi. Pasensya na sa mga Bisaya dyan. Again, Bisaya din ako. Pero kahit sabi mo sagad Bisaya ako, pare, may motor na nabibisayaan pa rin talaga ako pag nakikita ako. Bisayang Bisaya talaga sa paningin ko, pre. Una ako na Raider. Tapos nagsusuperman, di naman ako nangangarera. Usap-usapan nga yan, pre. Go. Kayo ba, Bisayang Bisaya din ba kayo sa Raider? Hindi siya, sige, I'm gonna be clear on this. Hindi siya Bisaya in a way na Bisaya siya kasi alam mo yon yung ugali nung rider pre ugali nung rider Ni Gawat. di ba pero again bakit kasi ganun Hirap niyan. Mahirap Ang hirap niyan. mahirap Ang hirap pero- niyan, Josh. pero yung Josh. ugali pre wag tagal kasi natin Bisaya Oo, kampi natin yung mga Bisaya Pre, sabihin ko sa'yo, ako hindi ko na nga ginagamit yung ganun. Hindi, Oo. pre, kasi nga, pre, alam mo, simula nung, Sorry, guys. syempre dahil 5 taon ako sa Cebu, talagang tinuro ko na sa sarili ko. Hindi mo na siya pang stereotype. Hindi talaga. Hmm. Bago pa ako pumunta doon, kinondisyon ko na hindi ko gagawin niya yon. Tapos one time nga, nagkaroon ng pagkakataon, 1 year pa lang ako doon. Nasa casino ako, may pumasok na hindi marunong. Hindi talaga marunong. Tapos yung mga kasama ko na Cebuano talaga, mga Bisaya talaga, sila mismo, walang alam. Tapos hanggang tinawag nila yung atensyon ko. Sabi ko, bakit ano yun? Ayun, tinan mo. Napaisip ako. tawagin mo dapat Bisaya Sabi ko, ignorante. Ano sabi mo sana? Bisaya Yun na nga, kasi yun yung nakasanayan dati, di ba? Bisaya kasi. Napapalibutan siya ng Bisaya Ito nga Minsan Bisaya mismo nabibisayaan Di ba? Kaya para sa akin kung niga ka, okay lang din stereotype ng niga Oo, sa Kaya bagay. ang magiging off lang siya siguro kung pure Tagalog ka. Tapos tangina wala ka talagang dugong Bisaya. Tapos nangi-stereotype ka. Parang Gets. nangi-slavery, parang white ka na nangi-slaved ng black. Parang ganun. Pero yun kasi may mga kaibigan din ako Bisaya, may mga pinsan din ako na Bisaya talaga. Sila mismo nagbibisayaan, pre. Parang kingin mo Bisayang taga-bukid ka ba? Parang nagaganunan sila, pare. So kaya ako nasasabi yun. Pero yung Airmat Raider, ko din. Kasi nung pumunta nga kami sa Bacolod, yung mga auntie ko doon, mga kapatid niya, tita ko, pagka may galaw na, basta may galaw na, makulit, sabihin sa akin, ayaw mo ni auntie mo, Bisaya kasi yan Pero pareho silang Bisaya. Ayaw mo ni auntie mo, Bisaya kasi yan Nagaganunan sila, pre. Tatawa na lang ako Ayaw ko magsalita, tangina, napapalibutan ako. kahit ang relatives ko pare, tangina sa totoo lang, Raider talaga, tinatanong ko rin sa kanila yun. Yung mga relatives ko rin Bisaya, tinatanong sa kanila gusto nyo ba Raider? Tangina na pang Bisaya yun. Tingnan mo ang Bisaya na yun Bisayang Basaya din sa Raider Hindi naman ako hater ng Raider. First of all, nag-Raider din ako kasi nga Bisaya nga ako dati. Talagang Bisaya talaga ako dati. Forma, no? Up until now naman, hindi ko inaalis sa dugo ko yun. Talaga nasa dugo na namin yan, Bisaya. Bisaya, Waray, may half blood din ng konting-konting side ng Waray pare. Lolo ko naman. So yun. Raider kasi hindi talaga siya bagay sa akin. Kaya nagpalit ako ng sniper Ako wala ako dun sa motor, pre. Yung rider ng Raider. Ang bobonjing, pre. Yung Pero ano hindi ka nabibisayaan sa Raider na motor. Hindi. Alam mo mas nabibisayaan. Yung ano kasi pre, yung Raider, para sa akin napopormahan ako sa kanya. Ang nabibisayaan ako na kung Bisaya lang talaga, Mio. Mio? Mio talaga. Ako Raider saka yung Rusi na Ako rin sa Raider din ako nabibisayan. Ako, ang puso ko nasa motor talaga. Pero sa lahat ng motor, Raider talaga ang pinaka-nonsense. Alam mo hindi alam mo kung bakit. Nasira kasi image niya, pre. Dahil lahat ng mga naka-Raiders based on my experience. Gago May- kamote. Gago ka. Parang Kamote. gago, pre. Oo, yun na nga. Gago, parang gago talaga. Hindi, kasi Nakakarera, nananahimik ka. Oo, na-experience ko yung angkas ko si Nika. Sinundo ko siya sa office. Siyempre, naka-headgear ako, ganyan-ganyan.
Hindi, ako naman, siyempre pag big bike ka, matik yun dahil mas mabilis ka sa lahat. Matik, magsisingitan mo talaga lahat eh, kahit hindi mo naman gusto. Pero dahil mabilis ka talaga, masisingitan mo. Ngayon siguro, pag nakikitang gumuguhit-guhit ka ng ganyan, nagpipintig yung mata ng rider, pre. Umahabol. Gago! Ngayon, siyempre, paliko na ako, tapos na yung speed up ko, lumiko na akong ganyan. Puta, may tumabi sa aking rider, na hindi ko alam na nakikikarera pala siya. Sabi niya, boss, tara, gumaganon sa akin. Gogo. Angkas ko si misis ko noon. May kaangkas siya, lalaki naman, bading eh. Sabi niya, tara boss, tara. Hindi ko alam. Hindi na, tinignan ko lang siya, tapos tumingin ako doon kasi nakastop eh. Doon ako tumingin ako sa stoplight. Pero ganun sabi ko, ba't trip mo? Naka-raider, pre. Akala ba niya malulusaw ka? Akala niya malulusaw niya ako. Eh, wala naman ako sa, hindi man ako nakikipagkarera. Pauwi kami. Biyahe pa uwi. So, tapos, may nakita rin ako niyan. In-upload sa Facebook. Bumabiyahe lang. Ano ba yun? Yung sa Yamaha, pre. Yung ka-level. Sniper. Naka-sniper siya. Yan, paborito ko yan. Tapos, yung Raider, naka-video show. Nung yung sniper, alam mong naka-chill rin kasi naka-straight body. Hindi naman, pag kumakarera, gaganito, di ba? Superman pa. Naka-straight body yung sniper. So, hindi siya nakikipagkarera. Yung Raider, gumano, no? Ninunahan niya. Tapos, Pinangina mo. binabay niya pa, pre. Ginanon niya sa mukha, oh. Tapos, tuloy-tuloy siya. Walang kaalam-alam yung sniper. Naka-open map yun. Ha? Yung Raider. Ewan ko. Ginaganon nila yun, di ba? Ino-open Hindi map. ko alam. Basag na basag. Ano nila yun eh? Ganun yung tunog. Kasi, kaya no doubt, ganun yung mga klase ng tao na bibili ng Raider. Kasi pag tinignan mo pag purpose, kaya ka nagmaliit na motor kasi gusto mo magaan, dito-dito ka lang, chill ka lang naman, ganun. Tapos kung gusto mo naman mabilis, mag-big bike ka na. Ngayon, alam mo kung bakit ko sinasabi na sa personality? Kasi anong nangyari doon, wala ka palang pambili, pero gusto mong maghahataw sa daan. Kaya ka magre-raider eh. Gusto ko ako yung hari. Pero wala ka naman palang pera. Underbone King nga daw eh. Oo. Wala ka naman palang pera. Yan ang pinag-iisip mo. Gusto mo maghahataw ka sa daan. Gets ko yan. Oo. Kaya nakita. Gusto mo mabilis. Wala kang pambiling big bike. Nag-raider ka. Kaya, no doubt, mga kamote sila. Di ba? May mga intention sila. Gusto ko maghari. Hindi ka pwede maghari. Yun ang pangit, maghahari ka, wala ka naman pera. Maybe hari sila in terms of 150. Oo, pero... Maybe. What's the sense? Category ng 150. Meron ba, pre, kasi may mga video sa Marilaki, di ba, na uso yan sa Facebook. Tutuudin ka? Tuturin ka ngayon. Merong isa na naka-big bike siya. Alala ko, Trident 660 yung motor niya. 600cc. So, yung area na yon, ano man tawag? Devil's Corner. So, magbabanking kasi nagpa-video eh. So, nagbanking yung ngayon, yung big bike. Gusto lang magpa-picture, ganyan. Puta, hindi niya alam, may humahabol na sa kanyang Raider, oh. Tinabihan niya, pre, delikado yun, ha. Hindi naman kayo nagre-racing, eh. Usually kasi pag mga big bike, pag alam nila nasa Devil's Corner na sila, magpipila na sila para magpapa-video, hindi sila magsisingitan. Puta, yung Raider talagang tinabihan niya, pre. So, nagdikitan silang ganyan, delikado. So, naunahan niya yung big bike kasi nung nakita na siya ng big bike, nag-ingat na yung big bike sa comment section, pre, sabi nung comment section. Naunahan mo man yung big bike sa bilisan pero sa buhay nahuli ka. Gago. Sabi dun sa small Sama. bike, ang sama. Pero ang daming nag-like kasi, oo nga boss, tangina kasi ng mga yun. Galit na galit sila, pre. Kasi na-experience din nila, maski hindi big bike, maski mga ka-level nilang 150cc, kinakarera nila ng walang kaalam-alam. Bakit gigil kumarera mga naka-raider madalas, no? Kasi doon yun sa mura pero pang racing ang atake ng branding, no? Kasi, sa totoo lang, masarap naman talagang humataw sa daan. Talagang yan talaga ang tukso ng kahit sinong driver na basta maluwag, sige. Huwag na masyadong mag-isip-isip na defensive driving. Yun talaga yung tukso. But at the same time, kung hindi mo kaya kontrolin yung tukso na yun, na maggagagano ka sa daan, tanga ka. Ignoy ka talaga. 'Di ba? Sabi sa'yo ng kapwa mo Bisaya, Bisaya ka talaga. 'Di ba? Lalo pa nga ganito eh. Bagong balita lang 20 anyos na matay. Nakita nyo yon? Bagong balita lang. Bumangking din. Nag-overshoot. Marilaki yun, pre.
Overshoot, bangga, patay. Oo, pre, grabe. Yung video, banking siya. Nauna yung motor safe. Nag-slide. Alam mo ang nangyari sa kanya, pre, nakaganito siya lumilipad sa ere, tapos may kotse. Pa! Sumulpok. Sumulpok siya sa Patay. kotse. Boom! Ganun siya. Ito, nakaganito yung pwesto niya sa hangin, no? Boom! Ano motor niya? Hindi ko alam, basta small CC rin Oh, yun. small, CC. pero hindi Raider. Grabe, Oo. no? Yun, kaya masakit man para sa market ng nagbibenta ng Raider, pero hindi talaga. Mouse kamote talaga eh. Madalas eh. Nasa ano sila eh. Parang listahan ko eh. Pag mouse kamote sa kalsada. Kasi Kasi nila mga karera. Di naman kinakarera. Pag tinignan mo kasi yung built nun, pre, wala namang ibang purpose yun eh. 'Di ba? Kung hindi mga mote talaga sa daan eh. Kasi nga, Hindi mo rin naman siya panglala mo. Maliit yung hindi. compartment. Oo, Hindi. hindi. Kung gusto mo Build lang, for speed talaga siya, pre. Let's be honest doon. Talagang build for speed talaga ang Raider. Kaya, Pero- pumapasok sa ulo ng bumibili yun eh. Parang, yeah, we're built for speed. pero tinan mo, yung mga nagre-racing, yung mga talaga nagsisirkit na para sa racing, hindi naman Raider yung mga motor na yun. Oh, 'di ba? Sniper, hindi Raider. Kaya nga, ewan ko, pinera lang talaga ng Suzuki yung ano. Yung pangalan. Yung, nila. Kung Pakistan ko, bisayang-bisaya talaga ako sa mga naka-radar talaga. Ang sinira- Ang open map, madalas. mm. Pero hindi nyo rin may tatanggi, parang majority na bumibili talaga Bisaya rin talaga eh. Ito, racist na talaga, Bisaya talaga majority bumibili ng Raider para sa akin. Oo. Parang pansinin nyo na yung race pare. More on Bisaya talaga. Ay, sa bag, ako eh. Number one motor ng Bisaya ngayon ng Raider pare. Never ko rin naman naisip na bumili ng ganyan eh. O kahit ko siguro kung may magbigay sa akin yun, baka... Baka mag-away pa kayo. Baka mag-away pa tayo. Ito, ang patay dyan. Hindi, pero ito, labas naman to sa mga usapin na, ito, yung pinag-usapan namin, yung pamorma, yung formang motor, no? Labas naman dito kung yung budget mo lang, pasok sa 150cc, pasok sa Rusi, labas ka naman dito kasi panganap buhay mo yun, pang survival. Eh ako nga sa akin, i-recommend ko talaga, kaysa bumili ka ng Raider, bili mo yung pinakamurang Rossi. Oo, Yun ang bili, oh yun na. pang survival, di ba? Oo. Nakasali dito sa topic na, Hindi ka kasali. na kung ano yung forma, yung tsura mo, ano. Oo. Pero sayang yung Raider ah. Kasi ako, real talk, napopormahan din ako. Nung kaso nga lang talagang kaakibat na siya, pre. Parang ano na, tawag dito, toothpaste. Ang tawag mo, Colgate, di ba? Ganun na eh. Pag sinabi mong Raider, Kamote. kamote na talaga. Tsaka ano sa bike communities, mga small CC community, alam nila may mga statistics yan sila. Raider, madalas ang mga na-aksidente talaga. Kaya Sila nga yung eh. malaki yung aksidente. Ano kasi pag nahinto sa stoplight yun, bomba ng bomba, mga karera, kala mo naman talaga, naka-Ducati. King inano kahit big bike hinahamon, sino Superman. Di ba ang daming reels niyan, mga Oo. big bike, mga 1,000cc, Oo. sino Superman nila, feeling, Ano nga daw, big bike killer nga daw ang Raider. kinangina mo nangarap ka. Di ka lang pinapatulan tanga, sayang sa gas kasi minsan. Oo. Meron ba pumatol na big bike na parang sa reels eh, puta, winili siya. Puta, iwan eh. Parang pinusit eh. Nalitubukan siya, nakikita pa siya ng Superman. Tapos pag dating na sa pangalang stoplight, tinropa yung big bike. Boss, ilan Ano sisi sisiyan mo? Ayan, boss. Lu, sabi nung big bike, lu, yung tumutropo kanina, inaano mo ako eh. Nisibak mo ako. Baliw mo po. Ay, Sa Makati yun eh. Kita ko yun, oh. Speaking of motor, Mm. kung usapan naman sa panchichicks pare, no? Na topic natin yung motor, ano ang mas malakas pang chicks sa tingin ninyo? Ooh. Sa chicks? Oo. Motor o sedan na kotse? Mas malakas pan chicks. Ako ano, kotse na. Kotse ako, pre. Ako big bike. Big bike, no? Big bike. Big bike. So, yeah, specific siya, big bike. Bakit hindi Big small bike? Hindi ko pa na-try kasi. Hindi ko pa na-try. Pero kung babagbabasihan ko yung ilan sa nakikita ko, meron din mga, Oo. di ba? Mga naka-Mio na nakapag-angkas ng chicks eh. Oo, may makikita kami sa dami. Tsura naman yung angkas nung click Oo. eh. Nung click lang okay naman eh. Pero alam mo ba, pinag-usapan namin kanina bago pa ito matapik, alam namin big bike pipiliin mo. Oo. alam namin ni Josh. Kasi ako, ganun yung ano ko eh. Ganun ang napagdaa. Siguro, or baka sa utak ko lang din. Pero ako talaga ganun eh. Siguro kung nagsasalita big bike mo, no? Tangina, sino Kasi- ka naman niya, master? Oo.
Pero actually ganito nga eh. Big bike, pero wala akong goal na, although maaangkas ko minsan pang try lang, pero dahil yung motor ko eh sports bike, hindi naman komportable yun kung maglo-long ride kami. Kumbaga, accessory ko lang talaga siya para pagandahin pagandahin yung image ko dun sa babae. So, yun nga, kung pipili ako para sa game sa babae, sports bike kaysa bios. Magpapakita ako ng bios sa kanya. Hindi. Ako di kahit views kaya, pre. Kaya naman kung sa kaya. Aircon. Tapos, kunyari sabihin mo pang matic. Talo ka na kaagad eh. Aircon eh. Hindi. Tapos, Komportable. Komportable. Tapos, for example, kakambyo-kambyo ka pa, ganyan. Or matic, sabihin natin matic yun. San mo madalas ilalagay yung kamay mo pag matic ka? Sa legs, sa binti, nandito, sa suso, ganyan-ganyan. Sa suso. Oh. Magagawa mo ba sa motor yun? Oh! Ganito. Ganito. Oh! Hawak mo ang beat! Ay, gagawin ni-review ang video na yan. Kwento mo yun, pre. Sa Amerikano. Oo. Ang Amerikanong 6-footer, pare. Dumampot ng Pinay na may tattoo sa likod na malaki. Ayun yung pinagpipindot-pindot yung... Nakaklik sila eh. Naka-Honda click. Yung ganun, nilalamas-lamas niya yung pem-pem sa motor habang nasa biyahe. Ganun. Hawak mo ang beat. Hindi na nakapaghintay si Kano eh. Sobrang hotchik kasi ng mga Pilipinas na Amerikano, pare. Oo, pre. Yung Kahit sabi mo yung itsura. Well, you know, alam niya naman yan. exotic. So ikaw kotse ka, kahit Vios palag na. Oo, pre. Kahit views, palag-palag sa akin ng views. Pero sa akin kasi, Sige, anong equivalent nun? Kunyari, kasi ako ganito. Ganyan. Nahawakan ko siya, ganyan. Anong equivalent sa'yo nun, for example? siya nga kakapit sa'yo. Di hawakan mo yung kamay niya, ba nakakapit siya sa'yo? Oo, di ba? Tsaka hindi sa akin, ako ang reason ko kung bakit big bike talaga. Kasi mas marami yung element of fun na mabubuksan mo Bakit? kapag big bike ka. Masyado ng regular ang kotse. Regular ang kotse. Fun? O sige, bakit? Sige nga. Pa-drive mo sa kanya yung motor. Kung nakatambay kayo, subukan mo. Tuturuan mo siya. Exciting. Lakas pala nito. Oo, lakas talaga yan. Tsaka, alam niya, most of the time, magmumukha ka naman talaga mas special pag naka-sports bike ka eh. Angat ka. Mas mataas yung chance na angat ka mag-sports bike ka dyan. Kesa sa Vios. Kaya sa Vios. Puta, may taxi na nga yung Vios na yan eh. Wala, hindi talaga ako masyadong dyan. Kung Vios lang din ng Sa akin talaga, kung gagamitin kong pang game yung kotse, dapat sports car eh. Pag hindi, sports car, malalaking sasakyan, pick up, yan. Lexus. Yan, mga ganyan. Benz. Pero pag mga regular lang naman, wala sa akin talagang dating yan. So walang ganyan. dating sa'yo Vios talaga. No? Wala, pang araw-araw na pangangailangan Ako, yan. Bius, kaya ko, pre. Bius, daling ko sa Bius. Clean look lang, clean look. Look lang. Siguro pwede naman tayo mag-set up siguro, di ba? Oh. Puting Vios, tangin sasabihin, tangin bait naman puting Vios, boss. Parang pang-grab lang yan, Tangina mo. So, puting Vios, lagyan ko ng puting mugs, di ba? Clean look na yun. Tapos panipisin mo yung, tawag ba doon? Manipisin mo Parang doon. pang hospital yung pare Kinakina nung naisip Hindi, mo. puting mugs, pre, malinis yun ako. Hindi, pag sabi ko nga, pag may Vios ako, gusto ko ganun eh. Talaga? Puting Vios, puting mugs, ganun. Malinis lang siya. Bisaya yun, para terno yun. Hindi. Clean look yun, pre. Napipicture ko sa isip ko, clean look. Alam mo yung Bisaya na terno short, terno damit? Di ba ganun ang gusto ng mga Bisaya? Tignan nyo, comment down below yung meron yan. Tapos, di ba, Bisaya yun eh. clean. Naka-lowered yan, naka-lowered. Lowered, tapos, Lowered? walang tint. Squatter, putang ina, squatter. Hindi, maganda yun, Bisaya pre. squatter, pre. Maporma sa mata ng babae. Tangina, parang sports car rin sa mata ng babae, lowered. Oh. Tapos, walang tint. Walang tint, no? Oh, pangit Hindi yun. pala, mild lang yung tint, mild lang. Kasi plano ko kasi bakit gusto ko may tint. Bakit? Mild lang. Para di ba? Exciting, usapang exciting. Ikaw, kaya mo, padadriving mo. Hindi, ako, driving ko siya sa likod, sa backseat. Babarutin ko siya dun sa, Gago. gagatot ko siya dun sa likod. Oh, ito, Gagatotin. exciting, oo. I think Actually, downside sa
Sa tint, paggabi, no? Pag sobrang dilim ng daan, no? Parang hirap. Oo, Pag sobrang dilim, dark pre. ng tint, no? Teka lang, kwento ko lang saglit. Speaking of kotse, putang ito na nakita namin nung SB ko pare. Nag-jogging kami ng hapon. That was Saturday pare, Saturday. Nag-jogging kami, nag-decide kami ng hapon kasi late na kami nagising. So hapon kami magja-jogging. So pinark ko yung sasakyan ko doon, nag-jogging na kami paakyat doon sa Dabilan. Puta, may nakita ko. Sabi ko, hindi naman rare na may nakapark doon ng hapon sa isang spot na may punong malaki. So sabi ko, hindi ko siya napapansinin. Pero nakabukas yung bintana. Uy! Nakita ko, pre, dalawang teenager. Bata pa eh. Pero siguro rich kid yung lalaki. Natutulog yung girlfriend niya sa kanya. Siya nandito, nagsiselfone na lang. Tapos natutulog yung girlfriend niya rito sa kanya. Tapos parang pawisan sila. Sabi ko, inassume ko na, syempre, ginagawa ko yan dati nung bata ako eh. Sabi ko, tangin to, nagbenjulan tong dalawa na to, nagbembangan do rito. Pagod pre, magulo yung buhok ng lalaki, magulo yung buhok ng babae. 3 p.m. yun, hapon, maliwanag 3 pa. p.m. gang yun, ha? Oo, 3 p.m. gang pre. Tapos, sabi ko, hindi ako sigurado, di balik ulit kami. Di sinilip ko. Mukhang nagbembangan talaga pre. Dapat tinanong mo. Hindi na. Pero yun, mukhang pawisan sila, mukhang pagod. Tapos siguro nasa 18 yung lalaki, parang ganun. Mga bata pa. Teenager, no? Nakakotse. Big rin siguro. Madali kasi talaga din pagka may kotse. Pero agree ako kay Ching na big bike, pansinin talaga sa kalsada. Puro convenient-wise, tatalunin lang yung big bike. Pag convenient, yun ganun. Pero lamang naman sa traffic, no? Sa 50-50 ako. Lamang yung big bike sa traffic, pwedeng sumingit-singit compare sa sedan. Siguro kung sedan, Vios, at least Honda City. Kahit pa paano maporma. Kahit city, wala akong pakialam dyan, pre. Kasi naman sa puti ni Josh, parang talaga pang hospital. Yung mo. Forma kaya nun. Nilowered pa, squatter. Imagine ninyo kasi, puting Bisaya, Vios, puting mugs, naka-lowered, tapos walang tint. Ang Tapos may linis. on hire dito nakalagay. Ha? Ano? On hire. Papasada pala Ang ina taxi Papasada gago, magagalit yung iba dyan. Marami kayang pupuporma nung kaya nakikita ko lagi. Joke lang. Di, ang akin lang naman. Kasi Pero ako kasi, Ayun na, boss. basta daw, Raider, tax pa. Bisaya yun. kasi, ako talagang i-recommend ko talaga sa nanonood to. Kasi, nangyari sa akin nung napapasukan na ako ng pera. So, like the usual, pucha, bili na ako ng kotse. Bili na. Nag-Honda ka? Oh, yun ang una kong ginawa. Ganda yung Honda City mo ba? Oh, Civic yun, pare. Civic pala. Oh. Mas angat pa yun. Yun ang una kong ginawa, pero hindi ko pala kaya i-sustain. Laki ng gastos eh. So, kung ano man yung grandeur na pwedeng i-maximize dun sa kotse, hindi ko talaga siya na-i-apply. Kasi nag-uumpisa pa lang ako magkapera nun eh. So, until eventually, nag-decide ako ng subok ulit ng ibang Ngayon, may sports bike na ako. Na-realize ko na mas sulit yun. Mas sulit siya, yung game mo sa chicks, game mo sa attention ng kapwa mo malulupit na lalaki, yung fun na mabibigay sa'yo. Kasi, pagdating dun sa convenience sa pangangailangan na may pupuntahan ka sa ganito, may pupuntahan ka sa ganyan, mag-grab ka na lang. Mas sa totoo lang, hindi mo lang marirealize yun, pero parang ang bigat lang pag halimbawa malayo yung pupuntahan mo, magbibil ka ng 1,000 sa Grab. Ang bigat lang bunutin sa bulsa, pero i-check mo yung lifestyle mo. Kumpara sa bumili ka na ng sarili mong kotse at nung nag-grab ka lang sa paminsan-minsan na kailangan mo talaga, definitely nakakatipid ka pa rin talaga. Talaga? Para pang may driver. May driver ka pa, 'di ba? Na nakaligtas ka sa maintenance. Kaya ako game talaga. Nag-uumpisa ka pa lang pasukan ng pera, mas i-goal mo ang big bike talaga. Kaysa sa hindi pa rin nagbabago isip ko, siguro ilang taon ng mindset ko to. Magdadalawang taon ko na bang mindset to na bago ka pa lang napapasukan ng pera, hindi ko pa-prioritize ang kotse kasi lalo na, may paraan na Siguro ako, kahit hindi ikaw ako, meron kasi talagang paraan na makaka 4 wheels kayo. O mag-rent ka. Di ba? So, big bike ka pa rin talaga. Big bike talaga. Talagang doon ang bias ko. Dagdag value talaga sa ang big bike. Mas magaan pa sa gas, no? Mahal pa naman gas ngayon. Magaan. Pero pero ang big bike syempre,
mas malaki pa rin ang gas niya kumpara sa maliliit na motor. Motor, ilang cylinder yan eh. About 2 to 3, 4 cylinder. Hindi, actually yung sa akin, single cylinder lang yung sa akin eh. Pero malaki pa rin yung gas niyan kumpara sa ano. Oh. Kasi sa halimbawa yung 150cc kong motor, yung 500, pag ginasang ko yan ng 500, Isang taon na. alam 2 weeks siguro, oh, araw-araw. yung parang nakakalimutan mo na kung kailan ka huli nagpagas, ganun siya eh. Pero pag basta mag 400cc ka na pataas, parang 2 araw lang yung 500, 3 araw, Sa parang isang buwan ganun. nga, parang ano eh. Isang beses na ako nagpo-full tank. Oo, di ba? Isang beses, 2 beses. Refill na lang. Oh, pag marami akong pinupuntahan, 2 beses, full tank, isang buwan. So parang 1,000 lang gas ko sa isang buwan. Mm. Tipid eh, no? Tangin Talaga, 1,000 na yun. talaga. Parang ano lang. Yun, baka, punta na ba tayo? Ito, talaga ba? Punta na tayo. Hindi pa ako ready eh. Hindi ka pa ready? Pero kasi pag kotse kasi talagang convenience lang. Para sa akin Convenience lang talaga yun. Pwede, Convenience. pwede kang chupayin habang nasa S-Lex. Oh, yun. Try nyo na yun, pare, okay yun. Adventure. Oo, hindi. Nag-try ko na rin yun. Sa wag sa S-Lex pre, maiksi pa yun eh. Sa TP-Lex. Yan. TP-Lex. Yan. Wala pa masyadong sakyan, no? Oo, safe. Alam mo, TP-Lex. speaking of Si Tex. alam mo para sa akin, Yan. ito talaga yung tamang pagtingin dyan eh. Alam mo yung pagdating sa sexual pleasure nyo, ikaw lalaki, partner mo, and definitely nangyayari yung yung event na yon na nakakakuha kayo ng pleasure sa sex. Obviously, parehas yung gusto yon. Hindi nyo naman ma-achieve yung state ng pleasure kung isa lang yung nag-e-enjoy eh, di ba? Kesa tinitignan nitong mga to ng kabastusan yun or sexual objectification, yung mga ganong klase na experience. Kung tutusin, ang totoong ibig sabihin nun, yun yung one of the most important things na experience nyo bilang partner eh. Yan yung mga bagay na pag tumagal na kayo, yun yung ilulook back nyo eh. Naalala mo ko, ganito tayo ka-excited sa isa't isa, ganun di ba? Ganun tayo ka-addict sa nabibigay ng isa't isa sa atin. Yun ang totoong purpose nun eh. Ito mga tanga na to, tinitignan as something na masama at Hindi ano masama yun ha. Importante nga attraction eh. And one of the ways to express your physical attraction sa partner mo is through sex naman talaga eh. Na kasi na twist nila yun. Na parang pagka lalaki gusto kang i-sex, ino-objectify mo lang. Tapos tanungin mo, may nagka-girlfriend ka na, or nagka-boyfriend ka na? Wala. Nagka-boyfriend ka na? Wala. Anong alam mo rito? Di ba? Oh, yun. So, ito na. Ito na tayo. Ito na. Ayan, dito na sa paborito yung segment, ang May Tanong, baby! Bisaya. Ang haba nito. Pero sige. Okay yan. Ay, shoutout sa mga katulong dyan na Bisaya, sa mga... Oo nga. Paano yung mga katulong na Bisaya, pre? Ba't naka-raider ba yun? Oo. Saka na katulong naka-raider, nagsusuperman. Kumakarera. Oo, yung mga Pag may big kupal. bike na nakita, katulong yun ha. Hindi. Oo, hindi. Wala namang ganun. Oo. Pero actually, Ilan nyo na kasi yung pangangamote nyo sa kalsada, guys. pero actually, lahat naman ng bagay palagi namang may exception to the rule eh, di ba? Kumbaga, alam mo, merong mga bagay na nakasanayan siyang corny, corny yan. Ano bang halimbawa ng mga ganun? Gusto ko kasing, halimbawa na lang ako yung perspective ko sa fighting dati. Kasi pre, nung college may classmate din ako na ang personality niya, may pagka-weirdo siya. So dahil weirdo siya, pinili niya yung fighting bilang sport niya. Tapos, ngayon, dahil yun lang yung alam ko, nagkaroon ako ng impression sa mga fighter na mga weirdo yan, ganun. Ngayon, pero nung dumating na yung panahon na nakikita ko na yung mga fighter na ang aangas talaga, ka-idol, nag-shift yung tingin ko na parang mga loser yan, mga weirdo yan. Nag-shift na hindi, cool din pala. Ang angas din pala ng fighting talaga. So, halimbawa yan, Raider, kung ano man yung motor mo. Ang tinutukoy lang naman natin yung karamihan nila na nakorap na eh, di ba? Oo. Pero kung cool ka talagang tao, cool ka talaga. Madadala niya. Madadala Oo, mo. oo. Kahit anong sakyan mo dyan, di ba? Kaya nga maangas sila De La Hoya eh. De La Hoya, Prince Nasim Hamed. Sino pa ba? Kasi sila yung mga boxer fighter na may charisma. Conor McGregor. Di ba?
Oh, May mga yun. charisma kasi sila eh, no? It's not about fighting lang. Meron talaga silang charisma talagang, alam mo yung pag stage presence. Conor, maraming talo yon pero gusto mo sumampa yun. Gusto mo Oo. panood yan, di ba? Di ba? Di mo madidina yung putik. Pag bumalik ulit sa UFC, yung grabe na naman yung attention ng mga Oo, tao dyan. totoo. Di ba? So, ito na. Ayan. So, kung meron kayong mga problema para gusto nyo marinig ang opinion ng ASB, message nyo si Ching. Pero dapat nakafollow kayo sa Facebook at YouTube. Boss Ed, good morning. Please hide my identity. May question lang sana ako and gusto ko lang sana makahingi ng opinion nyo nila Boss Adaw at Boss JOP. Fan po kasi ako ng ASP. May gusto lang sana akong i-share story na sana ma-feature sa segment nyo sa episode nyo na may tanong. Hoping na mapansin nyo. Thank you. Ang haba. Yung pa lang yun. By the way, na-share ko na po story kay Boss JOP. Chinat ko na din po kayo para mas malaki chance na ma-feature nyo to. To cut the long story short, sa 7 years kami ng asawa ko, never nagkaroon ng cheating issue, kasal at may anak. 2 months pa lang siyang seafarer, lagi siyang naho-homesick dahil first time niyang umalis ng bansa, which is normal. Normal. 2 Yes. months ha. Take note, 2 months pa lang nasa barko yan. Yes. At eto na. May nagawa sa akin kasalanan ng asawa ko. May circle of friends siya and yung isang lalaki doon, nakaklose niya. One time nag-shore leave siya, nangyari dalawa lang sila ng lalaki dahil hindi kasama yung iba. That day may nangyari na allow niya makiss siya ng lalaki sa noo at ma-holding hands. Tama mo, 2 months sa barko yan, pre ha. 2 months sa barko, may kalandian na agad. Sige, go. Walang kiss sa lips and no sex, yun lang. Ha? Sinungaling. Ang reason niya, parang sa pagkamis niya daw sa akin, na-feel niyang ako yun. Dahil lagi kong ginagawa yung hawakan niya sa kamay at ikis sa noo. Ang tanong ko sana, if possible pa rin bang mag-workout o pwede pa rin bang maging worth it yung pagbibigay ko ng second chance? Malaki pa rin ba ang chance na tuluyang magbago at hindi na ito maulit? That day ng incident, pagkabalik niyang kabina niya, doon niya lang nasabi sa akin dahil walang internet sa labas ng port. Sa loob lang ng cruise siya may internet. Kusa niyang inamin sa akin yung nangyari dahil hindi daw kaya ng konsensya niya na di aminin, which is my choice naman siya itago talaga sa akin dahil wala akong way para malaman yon at wala akong magiging proof para awayin siya doon. Nag-guilty yan, kaya sinabi sa'yo. Teka lang. Ginawan mo ng positive yung pagsabi niya no? Parang hindi niya na-villainize or di niya na-demonize yung ginawa mismo. Yeah. Nakita siya ng positive doon sa pagsabi, pero yun, go. Kasi pre, alam mo nakakatawang ginagawang to nagkaroon na rin ng talks about sa ganito Na sinasabi nila, pag ang babae mo ay nag-cheat na sa'yo, gusto mo bang aminin sa'yo or wag na lang ipaalam sa'yo? Ano? Kapag ang babae, in case ang babae mo nag-cheat sa'yo, anong mas gusto mo? Aminin niya sa'yo o wag mo na lang malaman? Aminin. Para at least makapag-decide ka. Naiwanan na siya. May last fuck pa. Ina nito. Bakit? Oo, totoo. Okay. Or makapag-decide ka rin na kung ayaw mo siyang iwanan, sa baraha mo lang siya, kontakin mo lang siya kung kailan mo kailangan chisdogin siya. Pwede naman yun Pero alam mo na sa sarili mo, hindi mo siya asawahin. Hindi mo siya i-live in. Ay, di ang magiging choice nga nila. Hindi ko sasabihin. Ba't malalaman niya ba yung decision ko? Siyempre sasabihin ko, aminin mo, wala magbabago sa atin. Promise, di ako magagalit. Promise. Mahal pa rin kita, promise. Di kita iwala, aminin mo lang. Actually, kung tutusin mo nga, nonsense nga yung question na yun Kasi in the first place, huwag mo nga gawin. So, para wala kang aaminin, para wala kang pagsisinungalingan, or wala kang aaminin, huwag mo kasing gawin. Yun ang sagot Pangalan sa dun part na alam mo sa sarili mong hindi mo siya maaamin agad-agad ng diretso, alam mo na mali yun Di ba? Kasi kung tama yun, ba't mahihiya ka sabihin yun, di ba? Ang kulit nga, gago rin nung question na yun So, tuloy na lang natin to.
Wala akong way para malaman yon at wala akong magiging proof para awayin siya doon. May accountability siya sa kasalanan niya. Inamin niyang mali na baling yung atensyon niya. Never niyang pinamukha sa akin na ako yung nagkulang o may kasalanan. Bakit niya nagawa yon? Open and close. Karamihan sa mga nag-cheat kasi ikaw papapalabasin na may kasalanan, bakit nila nagawa yun. Putang ina, parang defend mo pa siya. Yun na nga narinig ko sa kanya hindi-defend niya Oo. Siya yung nag-i-insist na isumbong ko siya sa family niya. Ina-reverse psychology to Siya yung nag-i-insist na isumbong ko siya sa family niya at family ko daw sa kagagawan niya. Willing siya tanggapin kung hihiwalayan ko siya dahil alam niyang hindi katanggap-tanggap yung ginawa niya sa akin. Right now, sinubukan ko patawarin siya agad-agad dahil ang reason ko, ayoko siyang hiwalayan ng malayo siya sa akin at isumbong sa family niya dahil ayoko ma-depress siya lalo doon dahil mag-isa niya lang at wala siyang mapaglalabasan o maiiyakan at alam kong nagiging weak ang babae once broken at baka mag-open up siya sa iba. Ayoko din mangyari yun dahil madalas nagalawan ng lalaki is i-comfort sila pag malungkot sila para lang makascore. I'm sure na alam din na po yung ganyang galawan. Ina. So, ayaw niya daw i-break up kasi, ang pagkakititi ko, ayaw niyang i-break up kasi pagka nalungkot doon, magpapacomfort sa ibang lalaki. Nagpakis na nga sa ibang lalaki. Ano pa bang mas lalala pa doon? Hindi pa ba sapat yun? Baka nga yun ang sinabi sa'yo, nagpakis. Hindi mo nga sigurado kung nakipag-sex eh. Hindi daw sabi daw sa kanya Promise. Promise Hindi ako yan. magagalit, promise. Hindi ako magagalit. Aminin mo lang, promise. Hindi ka nakipag-sex Promise. Hindi kita iwala yan, promise. Hindi kita iwala yan. Hindi, promise. Tapos sinabi, nabagsa ko, putang ina! Hindi ako nagre-react talaga masyado. Sampiga. Pero minsan kasi nonsense ng pigain pa Pero minsan nakaka-entertain din kasi, naiintindihan ko din talaga. Minsan nakaka-entertain din na pigain pa. Parang, alam mo yan. Even though you already know the answer, parang nakaka-entertain lang talaga minsan na pigain pa. Parang, sige, diretso mo lahat. Parang abangan mo na, ano kayang ile-left out mo? Sige, wala naman nangyari. Yung tip lang, yung dulo lang ang pumasok, tapos umayaw na kami. Yung mga ganun, papalinisin niyo. Sobrang kupal nun, pare. Talagang babaguhin pa yung mga terminologies, no? Tangin parang magmukhang it was an accident. Tip lang yun, tapos ikaw ang nasa isip ko. Tapos ikaw nasa isip. Anong ibig sabihin ng pare pag sinabi it was an accident? Ibig sabihin nun, Hindi niya sadya, aksidente lang daw yan. itong inong yun. Wala, excuse lang yun, pre. Excuse lang yun. Nahuli na siya Kaya naging accident. Pero ang totoo nun, buta siya pa nagpasok dun. Yung lumabas, natanggal, pinasok niya ulit. Putang ina. Accident pala yun, No. Yung minsan lumalabas, pagka nagbabounce siya, lumalabas. Tapos pinasok niya ulit. Accident. Ay, natanggal. Mas babae talaga una nagpapasok ulit nun kasi nabibitin di ba? Tang ina. Kainis yun. Gago, no? Tang ina, pinaparealize na natin sa kanya. Meron pa? Hindi, mahaba pa to. Ngayon, nahihirapan ako dahil pinatawad ko siya pero may time kasi nakusa ako na alala yung nangyari at masakit sa akin. Pilit kong gusto kalimutan para fresh start na lang pero mahirap pa sa ngayon dahil fresh pa lang. Hawak mo, ambit. Tapos, may dinagtong pa siya Nakalimutan ko palang banggitin, Boss 8. Ayoko din kasi maging one-sided. Baka din kasi may pagkakamali din ako sa part ko. Nung first month kasi, kusa siya nagkukwento sa akin na kesyo may mga nagkakagusto sa kanya, may nagpapakilala o may mga nagchat-chat. Tapos nung time na yon parang naging seloso ako bigla kahit di naman talaga ako seloso nung nandito siya sa Pinas. Parang bigla akong naging matanong, sino kasabay niya kumain, sino kasabay niyang lumabas, ganon, may mga bago bang nagchat-chat. So, ang sinabi niya din sa akin, kaya feeling niya nagawa niya din yun. Parang lumalabas na pinagdududahan ko siya. Okay nang ina. At nag-iisip ako na niloloko niya ako. Kahit wala pa naman talaga siyang ginagawang mali. From the time nga na chat siya palagi ng iba't iba, ibig sabihin nag-reply siya or accessible. Accessible siya masyado. Kumbaga, pre,
Ito si Tropa na brainwash na to ng asawa niya. Kasi lahat ng ginagawa ng asawa niya, pare, siya mismo gumagawa ng excuse para maging light yung dating sa kanya. Ganun ang nababasa ko sa kanya. I think kahit di na natin tapusin yung story niya, parang gets ko naman ako sa magsisirkal yan. Sige. Medyo bullshit na kasi yung ginagawa sa kanya ng babae. Which is, doon papasok yung sinabi mo kanina, ano yun? Choice of, sa life? Ano ba yun? Life choice mo yun. Parang ganun siya eh. So, yung sariling poison na yan, siya uminom eh. Ano bang maganda reaction dyan pagka sinasabing may mga nagchat-chat sa kanya na lalaki? Kasi mayabang yung ganyang babae para sa akin eh. Yung, oy, Josh, may mga nagchat-chat sa akin, ganito, ganyan. Tapos, abangan yung reaction mo. Ano reaction niya? Yung ito kasi pre, itong kwento niya, Kupal eh. nabasa ko to umpisa pala, nag-make sense na agad sa akin. Sabi niya, 7 years sila, may anak. So, ang tagal ng relationship nila, loyal naman daw yung babae. Ngayon, 2 months pa lang sa barko, may nangyayari na eh. So, maintindihan ko sana kung ang isang tao mag-cheat na, kung 1 year na siya doon, talagang longing na siya, nagbi-make sense. Ibig sabihin, nag-cheat na yung tao kasi longing na siya sa iyo. Namimiss ka na niya, so hanapin niya na sa iba. Pero 2 months pa lang sa barko, pre. Ibig sabihin ko doon, yung 7 years na yun, ibig sabihin, Meron pa doon. meron doon or dahil nga yung babae is likas na malandi talaga, ngayon lang siya nagkaroon ng chance na lumandi. Or malay mo sa 7 years, marami na talagang kalendian yun, di mo lang Hindi nahuli. niya lang alam. O kasi yung 2 months masyado mabilis yun para Mabilis. magpakantot siya sa iba. Di ba nga, sa trabaho natin, yun, may bago kang trabaho, hindi ka muna makaka-socialize kasi nagko-concentrate ka, ano ba yung work ko dito? Oo. Tuturo pa sa yun, almost 3 months na, wala ka pang natututunan. 6 months, marunong-runong ka na kahit papaano. Oh, di ba? Pag Kasi malawak. probi yun, Oo. 6 months. Oh. Sa kanya 2 months, nakapaglandi ka agad siya. Nauna mong makabisado yung titi nung kabarko mo bago yung trabaho mo. Oh, exactly, yun. Nauna pang machisdog ka bago ka gumaling dyan sa field, dyan sa barko. Grabing kalandian yan, te. So yun ang priority nung EA niya, pre. Landi. So doon pa lang na-expose yung ugali nung babae na hindi ka sigurado doon sa 7 years na naging loyal siya. Baka may nilandi siya doon. Di mo lang Hindi nahuli. mo lang alam. Oh. So, para sa akin, ako, may anak siya. Kaya siguro nagigets ko rin kung bakit kino-convert niya sa maganda. Kasi may anak sila. Siguro I think a solution na lang dito, pigilan mo yung sarili mo na bumalik dyan sa taong yan. And mag-focus ka na lang sa anak mo instead. Siguro kung ako ikaw, yun ang gagawin ko. Hindi ko na talaga babalikan yung babaeng yan. Hindi ko rin i-advise sa'yo yung ginagawa ko minsan na tatabi ko lang yung baraha, titirahin ko kailan ko gusto. Kasi di mo mapapangatawanan yun kasi medyo ikaw yung invested eh. Mahuhulog ka eh. Di mo kaya yung ginagawa ko sigurado. Yun, siguro focus na lang ako sa anak ko, sa trabaho, pagpapaganda ng sarili, pagpapasarap ng katawan, alam mo yun, papagapo ka ng katawan talaga. Total makeover talaga. Kasi bumaba yung sex appeal mo, malamang nun eh. Yung sexual attractiveness mo talaga. So, dun i-improve ko na lang yun, tapos magpapalit na lang ako ng babae. Totoo. At dagdag ko lang din, agree ako dun kay Isa daw. Dagdag ko na lang din is, baguhin mo yung mindset mo kasi ako nagawasa ko sa kanya, wala siyang respeto sa sarili niya, pre. Every time na may ginagawang mali sa kanya, kino-convert niya into good day. Para sa akin, sign yun ng wala kang respeto sa sarili mo. Tama. So, mag-self-reflect ka, pre. I think kailangan mo basa-basa ng libro din about self-respect para ma-distinguish mo kung ano ba yung ginagawa sa akin na disrespectful. Kasi parang, based nga sa pag-interpret niya ng mga bagay-bagay, parang lahat maganda eh. Di ba? Tama. Hinalikan na, ang convert niya is, ganun kasi ginagawa ko sa kanya. Baka namimiss niya ako. Di ba? Dahil? So, may mali ka doon. May mali kang pag-i-interpret doon. So, I think yun ang isa mo sa kailangan improve. Yun ang sa akin. Coaching. Ako, nakaalala ulit ako ng experience. Ako kasi tingin ko ginawa mo na rin to. Meron sa akin, meron sa ibang tao. Tapos ako, feeling ko malaking chance sa'yo rin eh. Yung babae, so sila na. Tapos, naghiwalay sila. Yung lalaki, hindi pa rin moved on. Pero yung babae, nagpa-chisdog sa iba. Tapos after ng mga pang-chisdog na doon, bumalik sa lalaki. Yung lalaki walang kaalam-alam dun sa mga pang-chisdog na nangyari na yun.
Wala, parang lalaki na rin talaga yung babae sa ganung part. Tapos, wala lang, pag iniisip ko, kasi yung isang yun, nakakausap ko pa rin hanggang ngayon yun. So, naiisip ko, paano kung ako'y nasa end nung, kasal na sila nung lalaki? Dahil demonyo ka, Ching. Hindi niya alam. Sobrang demonic ka, Ching. Paano mo alam siya hindi niya alam? Hindi. Paano mo alam Oo. na yung babae si Cheese Dog siya hindi niya alam? Hindi, kaya alam ko. Ako yung cheese dog dun sa Siya ba. kumakausap, pare. Ako yung cheese dog Panto ko si eh. Joshi. Ganun Ano pala eh. ibig mo sabihin? Siya yung yung doon, American Psycho, pare. Oh, wala ka alam yung lalaki, pare. Demonic. Pero, eto na lang, ang Evil. laging regaya dun sa lalaki, kasal na sila eh. Pinakasalan siya ng lalaki. Ayoko na lang ganyan play eh. Sobrang... Siguro yun, ewan ko, sa sarili ko lang naman. Ayoko na ng ganyan play. Oo, wala naman akong balak action. Hindi ko naman sinasadya na nangyari yun. Talagang type kasi ako ng babae, pre. Hindi ko Single pa sila noon, single pa sila nang bebembang mo siya. Hindi Babae. kami Oo. asawa na nga eh. Hindi, Actually, actually, ngayon lang, pero nung before niyan, Oh, hindi pa sila nabembang, kasal hindi pa nun. sila kasal. Pero sila na nun. Devil, demonic. Well, try ko na rin naman. Pero kaya nga lang, ito, uminto na ako talaga sa ganun. Kasi nga, yung frequency siguro, ayoko rin ma-receive yung ganong klaseng guilt. Kasi kahit i-deny mo minsan niya na wala naman niya, hindi, mahirap pa rin eh. Paano kung makadampot ka ng gagong lalaki na asawa niya, may kapit pala sa mga ganito, ganyan. Hindi natin masabi, sobrang babaero mo. Ingat na lang din ako as a player, parang ganun. kaya nga yung pagiging bukas sa katotohanan, blessing and a curse din siya eh. So actually, ito nga yung case na sinasabi ko na wala namang masyadong alam yung lalaki. So, actually, dahil malinis, talagang wala siyang idea. Parang wala lang din. Parang wala lang din. Ang na demonic shit talaga. Ang hirap eh. Nakatamuran mo pala, no? Tapos uuwi dun, no? Kakainin niya yun, no? Ano to? Ba't may mayonnaise dito? Ano to? Ba't may ladies choice dito? Hindi, pero Ba't may yogurt to? ako sa tingin, Ngayon pa lang tayo ulit, 4 days tayo wala. Ba't may yogurt ka agad? pero ako, Hell. wala, magulo na talaga yung mundo. Pero sa tingin ko nga, ako rin eh. Ano no? kung galing pala siya doon, pinutukan siya, tapos pumunta siya sa'yo ngayon, hindi niya sinabi yun. Sinabi niya, Ching, kainin mo ako, Ching. Kaya hindi ko kinain. Pag amoy yung, the hell? Inaamoy pa. The hell? Pero, ako rin naman, nakaranas din ako ng ganyang dose of fair lang. Nangyari din sa Ginawa akin. sa'yo, Ginawa rin sa akin yun. Devil. Pero this time na nangyari sa akin, hindi ako gumanti ah. Talagang type lang talaga ako nung babae, kaya nangyari yun. May asawa na. Tapos pinag-uusapan namin kagabi, assurance daw. Crazy. Crazy. So yun mga pare, no? So kung gusto nyo ng mga ganong klaseng content, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Antisabot Podcast. Babalikan eh. Wala yung combat sports. Ending yun, pre. Intro yun. Puta, nililito mo ako eh. 3 p.m. Golden Boy Boxing Club Gym sa Jackie Loville, saka sa Slick and Dapper. First thing first, yeah, fuck the show. No peace, I'ma kick your face, no. Sama mo, patropa mo, hip hop lead, no.